Ito pala ang malaking mahilig na sinasabi mo sa akin, anak. Mukhang ayos nga ah. Ayos talaga yan, Tay. Hindi nga nagsasawa dyan ang anak mo eh. Magaling ka talaga, Ining. Dapat sa amin ka na lang tumira para pati mga kamag-anak namin makatabi ka. Tay, nag-enjoy ka rin ba? Ning, pwede ka bang kasama araw-araw? Pagbigyan mo na ang tatay mo. Ang pangalan ko ay Bella at mag-iisang taon na kaming nagsasama ni Arman. Pangalawang asawa na niya ako, pero mas mahilig ako sa unang asawa niya. Hindi ko makakalimutan ang kakaibang ligayang binigay niya sa akin sa mga unang buwan ng aming pagsasama. Gabi-gabi niya akong pinapakanta sa saya. Nalibot na yata namin ang bawat sulok ng bahay. Sa sala, sa kusina, garahe at kahit sa bakuran. Kung saan kami abutan ng mainit na panahon. Sa edad niyang 40, damang-dama ko pa rin ang kakisigan niya tuwing sinasamahan niya ako. Nalibot na namin ang buong bahay sa pagiging mapusok ko. Magkasama kami sa sala, kusina, garahe, hagdan at sa lahat ng sulok ng bahay na maisipan niya. 8 taon ang tanda sa akin ni Arman. May isa siyang anak na lalaki, si Rico. 15 taong gulang at nag-aaral sa junior high school. Hindi kami masyadong nagkakausap dahil madalas nasa loob lang siya ng kwarto. Pero may pakiramdam akong minsan na niya kaming napanood ng daddy niya. Hindi ko alam bakit ito ang nararamdaman ko. Parang lalo akong nasasabik na makita niya kami. May kapilyahan talaga ang isip ko. Bago kami nagsama, napagsamantalahan na ako dati ng mga manyakis. Kaya siguro parang naging mahilig na ako. Hinahanap-hanap ko yung may babastos sa akin. Yung dahas, barumbado na bastos. Parang natigil ko nang inakala kong magiging matino na ako pag lumagay sa tahimik. Lumipas ang ilang buwan, tila hindi na ito sapat sa akin. Magaling makatabi sa Arman. Mahilig sumubok ng mga bagong galawan. Pero parang may hinahanap ang sarili ko na hindi niya napupunan. Isang gabi, hindi umuwi si Arman. Katatapos ko lang maligo at nakasalubong ko si Rico sa kusina matapos siyang kumuha ng tubig. Suot niya ang hapit na boxer shorts. Kumuha rin ako ng tubig sa refrigerator kaya't napadaan siya sa likuran ko. Naramdaman ko na sumayad sa bandang likuran ko. Nag-init ang pakiramdam ko at para akong kinoryente. Sinadya niya kaya yun? Hindi yata at may maloko itong anak ng kinakasama ko. Nagising yung tinatago kong pagkapilya. Bagamat alam kong mali, ay parang natatalo ang isip kong magpasama kay Rico. Nang sinundan ko siya sa kanyang kwarto, napansin ko na bahagyang nakabukas ang pinto. Sinadya yata niya para masilip ko siya. Sumilip ako at nakita ko siya na nakahiga sa kama habang may pinagkakaabalahan siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gustong gusto ko nang pumasok. Pero hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Pero isang malaking pagkakamali yun. Ano na lamang ang magiging tingin sa akin ni Arman. Bumalik ako sa kwarto namin at naupo sa kama at hindi na nakatiis. Pagdilat ng mga mata ko ay natanaw ko mula sa bintana ang kapitbahay naming si Victor na nakadungaw din mula sa kanilang bintana. Matagal nang may nangyari sa amin ni Victor. Tuwing umaalis ang aking asawa, ay lagi niya itong sinasamantala upang makasama ako. Minsan nagsasampay ako ng mga damit ay pumunta siya sa likuran ko at niyakap ako. Pumapalag ako pero minura lang niya ako. Alam kong mahilig ka, kaya huwag ka nang pumalag. Napahiya ako at nanghina. Mula noon, tuwing makakasama niya ako sa sampayan,
ay kusang sumasama na lang ako. Hanggang sa sesenyas na lang siya, napupuntahan na ako sa kanila para hindi ako mahuli ni Rico kung wala ang kanyang ama. Hindi ko na matandaan ang dahilan kung bakit ako nahulog kay Victor sa kabila ng pagiging mabuting asawa ni Arman. Ang alam ko lang mula noon ay hindi ako makatiis na hindi siya nakakapiling sa tuwing naiiwan ako na mag-isa sa bahay. Nang mga sandaling iyon ay tumayo ako sa may bintana habang tinitingnan ko na parang nilalambing si Victor. Maya-maya'y nawala na siya sa kanyang tinatatayuan. Lumabas ako sa bakuran kung saan niya ako laging inaabangan. Walang ibang tao ng mga oras na yon. Nang magpang-abot kami ay dagli ko siyang niyakap. Hindi na ako makahintay pa. Sa wakas at muli na namang may magpupuno sa pangangailangan ko. Walang sinayang na oras si Victor. Bella, pahabain natin ito para kapag may ibang makakita, malalaman nila kung gaano ka kahilig. Yan ang bagay sa'yo kasi malandi ka at mahilig ka pa kaysa sa inuupahan sa kanto. Patawang sabi ni Victor. Hindi ko alam kung bakit, pero imbis na mahiya ay mas lalo akong sumisigla tuwing maririnig ko ang mga panunuya na sinasabi niya sa akin. Kaya tulad sa mga naunang paglalandi niya sa akin, ay hindi na ako nagreklamo sa ginagawa niya, kahit yung sampal niya. Kinabukasan, matapos akong makasama ni Victor sa loob lamang ng aming bakuran, ay mistulang ordinaryong araw lamang sa aming tahanan at parang walang nangyari. Nagising ako bandang 9:00 ng umaga. Wala pa rin si Arman. Nagluto ako ng almusal gaya ng lagi kong ginagawa. Tinawag ko si Rico para kumain. Baka sa mukha niya ang pagkailang at hiya. Si Daddy po. Nag-aalin lang ang tanong niya. Wala pa siya. Mukhang mamaya pa makakauwi. Kumain ka na dyan para magkalakas ka. Sagot ko nang may mapanuksong tingin. Mami, ano pong ibig niyo sabihin? Nagtatakang tanong ni Rico. Wala. Ang ibig kong sabihin, kumain ka na dahil tanghali na rin. Mauna na ako sa kwarto. Kumatok ka na lang kapag may kailangan ka. Hinawakan ko ang balikat niya at hinaplos bago ako tuluyang umalis. Parang nakuryente siya. Nakapagpakita kaya ako ng ibig kong sabihin sa kanya nang hindi sinasadya? 2:00 na ng hapon. Natapos na akong maligo at nahiga muna sa aming kama. Sa sobrang pagkabagot ay hindi ko maiwasang alalahanin ang nangyari sa amin ni Victor. Napapikit ako habang pilit kong binabalikan ang pakiramdam. Sa aking pagbabalik tanaw ay muli ko na namang naramdaman na unti-unting nawawala ang antok ko. Ano ba tong nangyayari sa akin? Tanong ko sa aking sarili habang abala sa aking ginagawa. Napatigil ako nang tumunog ang cellphone ko. Honey, hindi pa ako makakauwi. Hindi pa namin naisasara ang... Hindi ko pa natatapos basahin ang mensahe ay ibinaba ko na ang cellphone. Nakaramdam na naman ako ng tag-init simula nang sumagi sa isip ko kung paano akong mapasaya ni Victor. Walang hiya ka, Victor. Ano tong ginawa mo sa akin? Kinuha ko ang iniregalo sa akin ng kaibigan ko na pwede kong gamitin tuwing gabi. Habang nagpapahinga ako, ay biglang may kumatok sa pinto. Mami, Tawag ni Rico. Anak, bakit? may kukunin lang ako sa banyo niyo. Yung hiniram ni Daddy na pangbawas. Paliwanag ni Rico.
Nasa kasarapan ako ng pagpapahinga nang tumayo ako at nagtapis ng tuwalya para buksan ang pinto. "Pasok ka, anak," sabi ko kay Rico pagkatapos kong buksan ang pinto. Nang makapasok na siya sa aming kwarto, ay pasadya kong tanggalin ito. Mami, bakit ka nakaganyan? At saka ano yan? Bakit meron ka niyan? Tanong ni Rico na noon ay hindi maipinta ang reaksyon ng muka sa pagkakita sa aking sitwasyon. Humiga ako sa kama at nagpatuloy lang habang nakaharap kay Rico. "Gamit ko yan. Halika anak, tumabi ka sa akin dito sa kama." Baka dumating si Daddy at makita tayo. Natatakot na sagot ni Rico. "Ayos lang. Huwag ka mag-alala. Hindi pa siya uuwi." Bulong ko kay Rico. Anong gagawin ko, Mami? Payag, subalit kinakabahang tugon ni Rico. "Samahan mo ako, baby ko. Maglaro tayo." Sabi ko, nakita kong nawala ang kaba ni Rico at napalitan ng ngiti. Walang maririnig sa bahay kung hindi ang mga kanta namin. Kinukuha ni Rico ang lakas ng loob. Nahuhuli niya ang kiliti ko. Ramdam ko na hindi pa gaanong eksperto si Rico, kaya't ako na ang nagdala sa takbo ng aming kompetisyon. Parang baboy na gutom si Rico nang hainan ko siya ng merienda. Ilang minuto din kaming magkasama. Napabilib ako dahil sa halos wala siyang kapaguran. Ito ang hinahanap ko. Iyong tipong gagapang na lang ako dahil sa tagal. Yung hindi matatapos sa isa, kung hindi dalawa, tatlo o maraming ulit. Hindi ito kayang ibigay ni Arman. Pinakita ko sa kanya ang pinakamasaya na kalinga ng isang madrasta na hindi niya makikita sa iba. Mami, may tanong ako. Totoo ba na nagpasama ka palagi kay Kuya Victor? Hindi ko agad masagot ang tanong ni Rico. Oo anak. Palagi niya ako sinasamahan sa tuwing wala kayo dito ng daddy mo. Saan mo naman nalaman yan? May nakakita raw sa inyo kahapon, sa bakuran pa mismo ng bahay. Grabe ka, Mami. Hindi ka ba nakontento kay Daddy? Mami, pwede ba kitang makasama kahit kailan ko gusto? Para hindi na rin kita isusumbong kay Daddy na nagpasama ka palagi kay Kuya Victor. Ako na lang kasama sa iyo, Mami, kahit gabi-gabi. Makasariling tanong ni Rico. Oo naman, baby ko. Basta hindi ito makakalabas ha. Sikreto lang natin tong dalawa. Paninigurong tugon ko kay Rico. Pinalabas ko na siya at pinabalik sa kanyang kwarto. Lumabas si Rico, bit-bit ang karanasang gumising sa natutulog niyang pagkabinata. Sa wakas, nakahanap ako ng magpupuno sa pagkukulang ni Arman. At ang pinakamaganda pa roon, iisa ang dugo na nananalaytay sa kanila. Ilang araw ang lumipas mula nang una kaming magkatabi ni Rico. Naulit pa ito ng maraming beses sa tuwing ginagabi sa trabaho si Arman. Dahil sa naging madalas ang pagsasama namin ni Rico, ay hindi na ulit ako nagkaroon ng pagkakataon na makipagkita sa kapitbahay namin na si Victor. Hanggang sa isang araw na umalis si Rico upang mag-enroll sa school. Naiwan akong mag-isa sa bahay at nakatanggap ako ng text message mula kay Victor. Maiksi lamang ang laman ng kanyang mensahe. Sinabi niya na sumilip ako sa bintana na nakaharap sa gilid ng aming bakuran kung saan kami huling nagkita. Ginawa ko agad ito at muli kong nakita si Victor na nakatambay lang sa tabi mismo ng aming bahay. Ngayon nagpapahiwatig sa akin si Victor. Sa malagkit niyang tingin, alam kong gusto na naman niya akong makasama.
Naganda ako at lumabas papunta sa likod ng bahay kung saan kami huling nagtagpo. Mababa lamang ang bakod sa pagitan ng aming bahay, kung kaya't madali itong naliliban ni Victor kapag gusto niya akong makasama. Pagkakita pa lang niya sa akin ay sinalubong niya ako ng mainit na halik. Nasa likod lang kami ng aming bahay pero wala akong pakialam kahit may makakita pa sa aming pinagkakaabalahan. Ginawa namin ito habang bukas pa ang bintana sa unang palapag ng boarding house na nasa kabila lamang ng bakod namin sa likod bahay. At may mga binatang estudyante ng kolehiyo na nakatambay sa loob. Maya-maya ay mukhang nahalata ng mga binata sa loob ang ginagawa namin at napadungaw sila sa bintana. Bella, umarap ka sa bintana sa kabilang bahay para makita ng mga lalaki. Ang ganda mo. Utos ni Victor sa akin. Ginawa ko ang sinabi ni Victor at tumarap ng bahagya sa harapan ng mga binatang nakadungaw sa bintana. Tuwang-tuwa naman ang mga binata sa kanilang nakikita. Siniguradong mabuti ni Victor na kitang-kita nila. Maya-maya pa ay pinatayo ako ni Victor at pinaharap sa mga binatang nakasilip sa bintana. Kitang-kita ko sa mata ng mga binata ang nangingibabaw na kasabikan at kasiyahan habang kasama ako ni Victor. Ngumiti ako ng malagkit para lalo silang mapangiti. Gusto mo ng mas baboy? Nang gigigil niyang tanong nang tumigil siya saglit. Oo naman, basta ikaw gusto ko yan. Sagot ko sa kanya, sabay ng malagkit na ngiti. Laking gulat ko nang tinawag niya ang tatay niya na si Mang Lito na nakakubli lang pala sa tabi ng bahay namin at kanina pang nakamasid sa amin. Tinignan ko siya ng pilya habang palapit siya sa amin. Tara tatay, hinihintay ka na nang mahilig na si Bella. Tinawag ni Victor ang tatay niya. Ito pala ang malaking mahilig na sinasabi mo sa akin, anak. Mukhang ayos nga. Sabi ni Mang Lito. Ayos talaga yan, tay. Hindi nga nagsasawa dyan ang anak mo eh. Sagot ko kay Mang Lito. Para akong Reynang pinagsisilbihan. Habang nangyayari ito, ay dinig ko na naghihiyawan sa tuwa ang mga binatang nakatingin sa amin mula sa bintana ng kabilang bahay. Lalo akong napangiti ng pilya dahil alam kong meron pang ibang mga tao na nasisiyahan sa kanilang nakikita bukod sa mag-amang kasalukuyang kasama ko. Magaling ka talaga, Ining. Dapat sa amin ka na lang tumira para pati mga kamag-anak namin makatabi ka. Tuwang-tuwang nasabi ng tatay niya. Tumayo ako at nilapitan ko ang matanda. Tay, nag-enjoy ka rin ba? Ning, pwede ka bang kasama araw-araw? Pagbigyan mo na ang tatay mo. Oo naman, tay. Basta ba lumalaban pa yung pambato mo? Sagot ko sa matanda. Tuwang-tuwa naman ang mga binata na nakadungaw sa bintana ng kabilang bahay. Tinignan ko sila at nginitian habang abala ang dalawang mag-ama. Akala ko ay doon na matatapos ang paglalaro namin ng mag-ama. Subalit nagkamali pala ako. Walang makakapagpasuko sa akin, hindi ako umuurong sa labanan.